Mabiktima ka ng pareho mong Pilipino, minsan sabihin sa iyo na magbili ka ng green card. I spent $10,000. I bought a green card, fake. Yeah, that's what happened to me. I was scammed by same Filipino. I cried one time because, in the bus you have a pass, and I put it in my pocket, hindi nawala. We are 8 caregivers. We sleep on the floor. If you came home first, you can sleep on the couch. Yeah, we're just, talagang wala. Very, very difficult. Paunahan talaga. 8 kayo kasi sa bahay na yon. Sardinas talaga. Sa Amerika, hindi naging madali ang buhay ni Vina. Naroong maglakad siya ng napakalayo dahil sa pagtitipid at minsan naman ay nadudukutan. Ngunit lahat ng ito ay naging inspirasyon niya para sa pag-abot ng kanyang tagumpay. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Vina Nacionales dito sa umano siyang tumira sa bahay ng hipag ng nagdala sa kanya. Ngunit dahil malaki ang plano sa buhay, kung kaya't nagdesisyon umano siyang umalis doon at nakipagsapalaran sa ibang lugar sa Amerika. Nagstay ako doon mga siguro 2 weeks. We went to Vegas for 3 days and then back to LA. And then I already have a friend in Los Angeles that is working as a housekeeper. I called her and then she said, okay, come here, but you have to pay for the board and lodging, when you are in US, like about $180 a month. But I don't have a work yet. Dahil dito kung kaya tinawagan niya raw ang kanyang kaibigan na nagtatrabaho sa Beverly Hills at ito ang tumulong sa kanya na makapasok bilang isang caregiver. I started from the scratch. I don't have any money at all. I'm holding a $3,000 check from my friend that in case they'll ask me for issue money, I can give it to them. But they didn't ask me. Ngunit sobra-sobra daw ang determinasyon noong mga panahong iyon. I'm very, aggressive in my guts that, if I'm in the US, if I'm already in the US, I have to work hard, and succeed. At tulad ng ibang mga Pinoy sa Amerika, naging illegal din umano ang pagstay niya doon noong una. I'm out of status for, I think, 5 years. I don't, TNT na tinatawag sa Amerika. Ayun. Kasi wala kang mahanap na mag-petition sa iyo. So, TNT talaga. At doon niya raw nalaman ang hirap ng buhay ng isang TNT o tago ng tago. Mabiktima ka ng pareho mong Pilipino, minsan sabihin sa iyo na magbili ka ng green card. I spent $10,000. I bought a green card, fake. Yeah, that's what happened to me. I was scammed by same Filipino. Ito raw ang mga Pinoy na tinitake advantage ang kahinaan ng mga baguhang Pinoy sa Amerika. Ngunit ang lakas ng loob raw ang nagtulak sa kanya upang abutin ang kanyang mga pangarap sa bansa ni Uncle Sam. I started right away after, actually, even though I don't have papers, I'm TNT, I opened a business as a boarding care facility. That's where I started. I just pretending to be, an immigrant. Lakas ng loob ko talaga. At upang hindi umano mahuli bilang TNT, kung kaya't hindi siya nakikipagsosyalan. Hindi naman ako kasi COE, nobody knows. Yeah. Hindi ako nagsososyal. I'm just ordinary working domestic help or something. Sa loob lamang daw ng 2 linggo ay kumikita na agad siya ng $36 para sa 6 na oras ng pagtatrabaho. Ngunit hindi pa rin umano siya kontento sa kanyang kinikita kung kaya't. And then after 1 month, I started cooking as an extra. I know how to cook Filipino dishes, and I deliver that to the Filipino offices also in LA. And I'm receiving like $600 a month for that. Ginawa raw niya ang magluto dahil nang hihinayang siya sa kanyang vacant time. Because I have plenty of time. I work from 9 o'clock to 4 o'clock.
And then when I get home, I have to cook again and then deliver it in the following morning. Sa gabi ako nagluluto. And then I deliver it to the office in the morning. At dahil walang sasakyan kung kaya't nagko-commute lang siya kapag bumibili ng mga kakailanganin niya sa pagluluto sa isang Filipino store. Sometimes, I cried one time because, in the bus you have a pass. And I put it in my pocket, hindi nawala. Kinukuha ng mga Meksikano. Marami din kasi mga doon, mga ng Pilipina, pickpocket, di ba? Yung $45 na yun is for 1 month. Hindi nawala. Di hamak na iyak ko. Ganyan, everyday ginagawa mo yun. Inahabol mo pa yung bus kasi otherwise kung hindi ko makatch yung bus na yun, late na ako sa trabaho ko. So minsan na late ako, hindi ko makatch ang bus. Iyak na ako, sabi ko paano na lang, late na ako, ganyan. Pero keep on running, just keep running na mo lahat. Sakit ng mga katawan mo sa mga ganyan na mga, kaya ko. Hard worker. It's a hard work talaga yun. If you are really sincere what you're doing, Maging sa tinitirahang bahay daw ay hirap siya dahil sa sobrang dami nilang nakatira. We are caregivers. We sleep on the floor. If you came home first, you can sleep on the couch. Yeah, we're just, talagang wala. Very, very difficult. Paunahan talaga. 8 kayo kasi sa bahay na yon. Sardinas talaga. In 1 bathroom. You have to wake up early and then go to shower. Noong nakaipon na ng sapat ay naisip niyang mag-aral upang kumita ng mas mataas na sweldo. After siguro 1 year, I decided to go to school to take up na CNA, nursing school yun. Parang as a caregiver, you can go to the hospital. As a nursing aide, you can work on call nurse. Sometimes they're paying you like about $14 an hour at that time. So when I finished after 6 months, I got a job, $120 a day, because you are now a certified nurse. So, but it's one-on-one in a house. Dito na raw niya nakilala ang isang babae na isa sa naging hagdan niya sa pagkamit ng tagumpay. That woman is very generous and she's very nice because she knows that I'm new from the country. Parang naawa siya sa akin. Ako lang mag-isa. Sabi niya, gusto mo bang magbili ka ng kotse? So, nangyari, niya ako, parang nag-co-sign siya sa akin. Nakabili ako ng used car. Yeah, at that time. Parang $120 a day is too much. It's too big for me. Pero sa mga iba kong mga friend, ano lang yun, kunti lang yun. Pero sa akin, malaki na yun. At hindi nga nagtagal, ay nakapagpadala na siya ng pera sa kanyang mga anak. After 1 month, nang makareceive ako ng sweldo ko, padala ko to God almost kasi ang sweldo is like every 15 and end of the month. I have to send it to my children, Parang malaki na yung ang pera ko at that time. Nagpasalamat lamang daw siya dahil hindi naligaw ng landas ang kanyang mga anak. Kung kaya't ibinigay naman daw niya sa mga ito ang kaginhawahan ng buhay. Hindi naman, mga mabait sila. And then, ang bilis lang nag-improve yung life nila kasi nabilan ko na sila ng kotse after. Kasi ang bahay namin, it's a subdivision na malayo din sa city. Nakabili ako din sa kanila ng kotse. So, nagda-drive yung anak ko, pinipick up niya yung sister niya, ganyan. Inalala rin ni Vina ang hirap ng kalooban ng mapalayo sa kanyang 2 anak. Hindi nila alam kung ano mga nangyari sa akin doon. Siyempre, umiiyak ka, siyempre na mismo sila. Bago lang yung first time mo na mga bata, kasi sila maiwan mo. Pero I strive hard. At dahil sobrang nagsipag, kung kaya't sa lalong madaling panahon, ay nabayaran niya agad ang kanyang mga utang sa Pilipinas. After 1 year, nabayaran ko lahat-lahat yung mga utang ko. So, wala na ako, and then malaki na yung income ko. Malaki na sa akin yung $120. Mga ilang buwan pa raw ay may nakilala naman siyang isang pasyente na siyang naging dahilan ng kanyang magandang buhay ngayon. And then I met yung isa kong pasyente, first lady ng Beverly Hills, mayaman yun siya.
Nagustuhan niya talaga ako. 6 kaming applicants, ako lang kinuha. May kutsina kasi ako. Kasi they wanted you to be a driver, personal secretary, o mga ganun. Magsisimula pa lamang daw ang sakit ng nasabing babae kung kaya't hindi ito naging alagain sa kanya. Ganyan lang siya, wala siyang sakit, pero nag-start na yung Alzheimer niya. Parang gusto niya na lang may companion, pero hindi ka naman makatulog sa unit niya. Like this one, like condominium. So, nagrenta siya sa akin ng isang unit dito sa first floor, siya naman doon sa 8th floor. Napalapit daw sa kanya ang nasabing matanda. Nag-socializing pa kaming dalawa. Lahat-lahat ng mga magandang lugar, mga sosyal. Kasi mga ano siya, di ba? Tao na mga ganyan. Big time talaga. At nang tuluyang mawala ang memory ng kanyang inaalagaan, ay minabuti niyang isama na niya ito sa kanyang nabiling bahay. Ito'y dahil gusto umano ng mga anak nito na dali na lamang sa nursing home. Sabi ko hindi. Kasi nung maisip pa siya, sabi ko, your mom told me that don't let my son or my daughter dump me in a nursing home because I don't want to live there. I rather want to die. Sabi ko, no, I'm not gonna let them know that. Sabi ko, I'll take you to my house. At dito na nag-start ang pagbubukas ng kanyang sariling nursing home. Nag-open ako ng boarding care kasi binayaran ako ng 6,000 a month. Parang ang bilis ko tumaas yung buhay ko. 6,000 a month, parang malaki na yun sa akin talaga. And I'm paying my mortgage only for 1,008. Hanggang sa kunin na rin niya ang kanyang mga anak dahil 5 kwarto raw ang kanyang nabiling bahay. At nang dumating sa puntong nagsarili na rin ang kanyang mga anak kung kaya't nag-full blast na ang kanyang nursing care. Yung 5 bedrooms sa bahay na yon, wala nang tao. Inopen ko as a boarding care. So isa na yun siya, si Mrs. Freeman, yung aking pasyente. Hanggang after 1 month, 2 months, nag-full house na ako for 6 people in the house. So mayroon na akong mga 3 caregiver. So ganyan, ang bilis. Ang income ko is like about 30,000 a month. At doon na talaga umarangkada ang kanyang buhay. And then after 6 months, nakabili na naman ako. Bili na kawalo na ako ng property. Pero kaya ko with the income from the 3 boarding care. And then, although I'm paying taxes like 36,000, 60,000, annually, okay lang kasi may income naman. Samantala, bukod sa mga ari-arian sa Amerika, nakapagpundar na rin si Vina ng 2 condominium unit dito sa Pilipinas, kung saan ang isa ay kanyang pinarerentahan habang ang isa naman ay tinutuluyan niya sa tuwing magbabakasyon siya sa bansa. She makes it a point na rin daw na magbonding sila ng kanyang mga anak at mga apo tuwing weekends. I'm financially stable. My children are, successful with their job. They are nurses. They have their own house. They have their own family. I have 5 grandchildren. And then, every weekend, almost every weekend we go out, we travel. Like cruises sa Mexico, Cancun. Almost every weekend we go to Vegas. We go to, so many. At dahil naabot na ni Vina ang tagumpay kung kaya't hiningan namin ito ng advice. Una ay para sa tulad niyang madaling na fall in love. Ay nako, huwag ko yung muna magpadali-dali, you have to investigate what kind of person he is, before you decide to get married or, to settle down with the guy. Yeah. Now, that's my experience that, nagsisi ako. Para naman sa mga tulad niyang single parent. Sa mga single parent naman, nako, kahit na hindi nagtutulong yung asawa niyo, magtrabaho ka lang sa magandang paraan, be honest. And, there's so many opportunities actually na you will go up if you work hard. Yeah. At para sa mga trabaho ng trabaho pero hindi pa rin umaasenso. Just keep trying, find some means na makuha nyo yung makaangat yung buhay nyo. Maghanap kayo ng ibang paraan, sa magandang paraan. Honest ka lang and then pray to God na tulungan ka, guidance ka na makuha mo yung gusto mo, na parang makatulong ka rin sa mga kapwa mo, sa mga pamilya mo. Yun lang. At sa mga taong gustong umangat sa buhay at maging katulad niya na nakamit ang tagumpay.
ito nga gawin nyo. Kung gusto nyo talaga yumaman, you know, you have to make an ambition, and then you have to work hard, your determination to be a successful woman or businessman. You have to, you know, don't give up. Yeah, just keep working until you get your dream. Nakaka-inspire naman ang naging buhay ni Vina. Abay, tingnan mo nga naman dahil gustong umangat sa buhay kung kaya't hindi nagpaligoy-ligoy pa at lahat na oportunidad ay talaga namang sinunggaba. Iba't iba talaga ang pag-abot ng pangarap sa buhay. Kaya nga lagi nating sinasabi dito na sa bawat success, may secrets.